Pakisabi sa katabi mo, move on, God is with you. That's our one big powerful message. Na heartbroken ka, move on, God is with you. Nalugi ang negosyo mo, move on, God is with you. Nawalan ka ng trabaho, move on, God is with you. Nawalan ka ng kliyente, move on, God is with you. Bumagsak ka sa exam, move on, God is with you. Nabasted ka, move on, God is with you. May pimples ka, move on, God is with you. Na sin zone ka, move on, God is with you. So yan po yung ating one big powerful message for today. Sabi ni Brother Marlo, merong isang tao na ayaw na. Ayoko nang pumasok sa promised land. Gusto niyo malaman kung sino? Okay lang kapag nalaman niyo, practice tayo yung nagulat kayo. Yung, ganon. Okay lang ba? Practice tayo. 1, 2, 3, go! Yan, okay. Eto na. Sasabihin ko na, dapat ganyan din. Ang taong yon na ayaw nang pumasok sa promised land. Excited. Ang taong yon na ayaw nang pumasok sa promised land. Si Batang Quiapo. Ang taong yon na ayaw nang pumasok sa promised land. Si Moses. Pati lalaki, ganun na rin. Si Moses, ayaw na niyang pumasok sa promised land. Ipagpatuloy natin yung kwento. Sa puntong ito, eto na, yung hindi mo inaakala nangyari. Yung wala sa imagination mong mangyayari, pero nangyari. Ano yon? Tanong niyo kung ano? Moses rebels against God. Si Moses ay nagrebelde na rin sa Diyos. Paano? Basahin natin. Balikan natin yung sinabi ni Brother Marlo. Yung kwento, nagre-reklamo yung mga kasama niya kasi walang tubig. Tama? Diba? Now, reklamo. To give these people water, ito, basahin natin. God told Moses, you and Aaron must take the staff and assemble the entire community. As the people watch, speak to the rock. Sabihin nyo nga, speak to the rock. Speak to the rock over there and it will pour out its water. Klaro, di ba? Ang sabi ng Diyos, para magkaroon ng tubig, kausapin ni Moses yung bato. Tama? Klaro? Klaro ang instructions. Pero ito ang nangyari. Moses told the people, basahin natin, "Hear now, you rebels. Shall we bring water for you out of this rock?" And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice. Pinalo yung rock ng 2 beses. Pinalo niya ng stick niya. And water came out abundantly. And the congregation drank and their livestock. Anyari? Sabi ng Diyos, talk to the water. Anong ginawa ni Moses? Sinong kinausap niya? Yung mga tao. Paano niya kinausap? Kayong mga rebelde. Ay, galit na. Galit na si Moses. Mga rebelde kayo. Ay, galit na si Moses. Tapos eto pa, 2 beses niyang pinalo yung bato. 2 beses niyang pinukpok yung bato. Wala naman sinabi ang Diyos na pukpukin niya, di ba? Ang sabi ng Diyos, talk to the water, speak to the water. Pero pinukpok niya ng 2 beses. Aba, anong nangyayari? Eto na, si Moses is rebelling against God. Nagre-rebelde na si Moses. Eto na yung umpisa ng pagre-rebelde niya. Bakit kaya? Tanong niyo kung bakit? Mamaya malalaman natin. Bibitinin ko muna kayo. Alam niyo ang Diyos, big deal sa Kanya. Big deal sa Kanya yung ginawa ni Moses. God does not take his rebellion lightly. Listen to this. While God still provided water from the rock, He also confronted Moses for his disobedience. Ang sabi ng Diyos kay Moses ito, basahin natin, "Because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, you will not lead them into the land
I am giving them. Oh, grabe naman. Sabihin nyo nga, grabe naman. Can you imagine this? This man, si Moses, na kinausap ng Diyos sa burning bush para i-lead ang mga Israelites from Egypt, out of slavery, yung taong grabe na kinalaban si Pharaoh, yung tao na tinalo lahat ng army ni Pharaoh, tapos nandun siya nung 10 plagues, nung 10 salot, yung taong naghati ng Red Sea, yung taong maraming pinagdaanan para lang i-lead yung mga Israelites, ay hindi makakapasok sa promised land. Ang saklap. Parang yung runner o yung cyclist, kasi mahilig ako sa cycling, yung cyclist na malapit na sa finish line, tapos sumemplang. Naunahan pa ng iba, tapos hindi pa niya natapos. Parang ganun. Pero ang tanong, siguro nagtatanong kayo, Brother Bars, grabe naman yung parusa ng Diyos. Parang sobra-sobra ata. Sobra na ata na, pinalo lang naman niya eh. Pero bakit ang parusa ng Diyos, hindi siya makakapasok sa promised land? Para naman ang grabe, ang sobra. But listen to this, pakinggan niyo mabuti ito ah. The book of Numbers, yung pinag-aralan natin, exposes us to this universal truth. Ito po ang katotohanan at ito ang realidad. Actions have consequences. Actions have consequences. Lalo na kay Moses. Bakit? Tanong niyo kung bakit? Ang taas ng posisyon eh. Ang taas ng accountability. Sabi nga nila, with great power comes great electric bill. Malakas ang power ng bahay, malakas ang kuryente, mataas ang decor, ang Sinpelco. With great power comes great accountability. Mataas ang accountability. Bakit? Leader ka eh. Leader ka. You are the head. You are the father. Ang taas ng accountability mo. Just like everyone else, the only way for Moses to survive the wilderness, sabi nga ni Brother Marlo kanina, sa lahat is to trust and obey God. Pero hindi niya ginawa yung mga yun. Kaya, the bad consequences to his bad actions were greater as well. Ngayon, sagutin natin, bakit nagrebelde ang taong ito? Bakit nagrebelde ang isang great man of God? Bakit nagrebelde si Moses? Ready na kayong malaman? Sikuhin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, ready mo nang malaman? The author of Numbers, binigyan tayo ng clues. Ang isang pwedeng rason kung bakit ayaw nang pumasok or kung bakit nagrebelde si Moses sa Diyos ay ito, siya ay nagdadalamhati. He was grieving kasi namatay ang kanyang ate na si Miriam. Na pinangako ni Moses kay Miriam, dadalhin kita sa lupang pinangako ng Diyos. Yun yung promise niya eh. Yun yung pangako niya. Pero hindi niya nagawa yun. He failed to bring her. Ano yun? Yung parang may pinangako ka sa isang taong mahal mo, uy, sabay tayong tatanda, sabay nating i-achieve yung pangarap natin, tapos biglang namatay. Di ba nakakalungkot? Nakaka-depress. Yung tipong sabi mo, sabay tayo. Naalala ko yung kwento nung dalawang magjowa. Sabi nung babae doon sa lalaki, babe, sinong gusto mong unang mamatay sa ating dalawa? Sabi nung lalaki, syempre, ako, sinampal nung babae. Sabi niya, hindi mo ako mahal. Kasi iwanan mo rin ako. Nagtanong ulit yung babae, babe, sinong gusto mong unang mamatay sa ating dalawa? Sabi nung lalaki, ikaw na lang, mauna. Sinampal ulit siya. Para makapambabae ka, hindi mo talaga ako mahal. Tapos pangatlong tanong, babe,
Sino ang gusto mo unang mamatay sa ating dalawa? Sabi nung lalaki, sabay na lang tayo, sinampal ulit. Hindi mo talaga ako mahal, nandamay ka pa. Di ba nakakalungkot yung gano'n? Yung may nag-promise ka, tapos may mauuna, hindi nyo nagawa. Nasubukan nyo na yung gano'n. Di ba? Ngayon yun yung pangako ni Moses sa kanya, he failed to bring her there. In his grief, sa kanyang pagdadalamhati, by the way, okay lang magdalamhati. Huwag lang masyadong matagal. Sabi nga ni Brother Marlo kanina. May naalala nga ako nung nagkwento si Brother Marlo din kanina. Meron din ang sabi sa akin, grabe, ang sakit-sakit na talaga, brother. Mas hindi ko na kaya. Ilang taon ko na to. Ilang taon ko na tong dinadamdam, iniisip, parang gumuho na ang buhay ko. Bakit? Anong problema? Kasi hanggang ngayon, ang sakit-sakit pa rin na iniwan ako nung ex ko, nung naging girlfriend ko. Bakit? Kailan ba yan? Nung grade 4 pa kami. My goodness, 44 years old ka na. Ay, mas lalong matagal yun. You see, okay lang magdalamhati, basta wag lang masyadong matagal. Kasi, listen to this, pakinggan nyo mabuti to, huwag nyo palagpasin to. Kasi, kung matagal ang pagdadalamhati mo, guguluhin ka niyan. Guguluhin niya ang sistema ng buhay mo at hindi mo na maaabot yung pangako at purpose ng buhay mo kasi ayaw mo nang bumangon. Ayaw mo nang gumalaw. Kaya si Moses, sabi niya, ayoko na, dito na lang ako. Dito na lang ako sa Kadesh. Nasusundan nyo? Kasi nagdadalamhati siya. Ayoko na rin pumunta sa promised land. Dito na rin ako mamamatay. Sabi niya. Di ba ganyan tayo minsan? Yung tipong gusto mo ring ilibing kung saan nilibing yung mahal mo sa buhay. Di ba may ganyan tayong ugali? Di ba? Grief, yung isang rason. Tapos merong pang isang rason. Tanong niyo kung ano? He slipped back into an old habit of his. Bumalik siya sa dati niyang buhay. Bumalik siya sa dati niyang siya. At ano yon? Tanong niyo kung ano? The culture of stick. Pakiulit nga, culture of stick. Ano yung culture of stick? Ito tandaan niyo Moses was accustomed to using the stick because growing up in Egypt, di ba taga-Egypt siya dati? Growing up in Egypt, he was surrounded by a culture of stick. Brother Bars, anong ibig mong sabihin ng culture of stick? Ito, pakinggan nyo mabuti. Ito ang culture of stick. Kapag hindi nagwo-work, kapag hindi nagtratrabaho, kapag hindi gumagalaw, kapag hindi kapag hindi gumagana, thank you. Kapag hindi gumagana, hindi gumagalaw, pinapalo, pinupukpok. Diba? Pansin niyo yung mga Egyptians, palo sila ng palo, pukpok sila ng pukpok sa mga tao. Sino sa inyo yung ganito? Yung palo ng palo, yung pukpok ng pukpok. Sira ang TV. Sira ang remote control. Sira ang electric fan. Ayaw gumana ng cellphone. Pukpok, palo. Ayaw sumunod ng anak. Pukpok din. Sino sa inyo yung ganon? Si Moses, ganon. Nung nakita niyang inapi yung mga kababayan niya, yung mga Israelite, pinukpok niya yung isang Egyptian tapos namatay. Talagang sanay siya sa ganong kultura. Nasusundan niyo ako? That was Moses. Violence talaga kung violence. Pero tandaan nyo, when God entered the life of Moses, makikita nyo na nagbago siya into a better person. Di ba? Kaya makikita nyo, mababasa natin sa Numbers chapter 12 verse 3. Ang sabi dyan, now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. Nagbago. Pero nung nasa Kadesh na sila, old anger, issues resurface. Nasubukan nyo na yun? Yung nagbago ka na eh. Nandun ka na eh. Pero bumalik ka ulit sa dati. Lagi-lagi ka na umaten ng fees eh. Tapos umabsent ka ng isa hanggang sa nasanay ka ng hindi umattend. Nasusundan nyo ko? Sa Kadesh, si Moses, bumalik yung dating siya.
So instead of trusting God, he descended into taking matters into his own hands. Nag-backslide na sa solving problems. Paano? By hitting things with a stick. My dear Feast the Gupan family, pakinggan nyo mabuti ito, huwag niyong palagpasin ito. God will speak to you here. You don't solve problems by hitting things with a stick. You don't solve problems by hitting things with a stick. Dati sa school, ang teacher may daladalang stick. Diba? Tapos, may ipapasolve sa'yo na math problems. Tapos, kapag hindi mo na-solve, papaluin ka daw. Ito kwento lang ni Papa sa akin. Oh, dati daw yan, ganyan, papaluin ka daw. Ngayon, hindi naman na. Alam nyo, naisip ko lang, na-realize ko. Kapag itong sinasabi natin ngayon, alam na ni Papa siguro dati. Tapos nangyari yung ganon, yung hindi na-solve yung math problems, tapos pinalo ng stick, malamang sa malamang sasabihin niya, Ma'am, you don't solve problems, especially math problems, by hitting someone with stick. O, diba? My dear Feast the Gupan family, listen to this. Using the stick, yung paggamit ng stick, yung paggamit ng violence, is Egypt thinking, not kingdom thinking. So, kapag gumagamit tayo ng stick ng karahasan, alam niyo kung anong ginagawa natin? Tanong niyo kung ano. We create a cycle of conflict in our relationships. We create cycles of conflicts in this world. Pero ang Diyos, He showed us a better way. Tanong niyo kung ano. Ito ang better way instead of using stick. Shalom. Sabihin mo nga, shalom. Mamili ka, stick o shalom. Will I be a person of stick or a person of shalom? Ano ang shalom? Peace. Alam nyo, ang dami ng kaguluhan sa mundong ito. There's a lot of pain in this world. Sobra. There's so much rejection, so much hurt, so much damage, so much judging, so much criticizing, and slander. Ang dami na. Sasali pa ba tayo? Sasali ka pa ba doon? Naalala ko, ang gulo-gulo na ng mundo. Naalala ko yung dalawang grupo magkalaban sa gera. Sabi nung isa, sumuko na kayo! Sabi ng ganon. Kasi napapaligiran na namin kayo, mamamatay din kayo. Sabi nung kabilang grupo, susuko lang kami kapag na-spell mo ang ceasefire. Sabi nung isa, sige, sugod lang ng sugod, laban kung laban. Padadala ko kayo ng krisantemum sa inyong mga libing. Sabi nung kabila, spell, rose, tulak, bingi. Sabing ganon. Laban kung laban, patay kung patay. Diba? Ang dami ng kaguluhan sa mundo. Rejection, hurt. Huwag na tayong sumama. Huwag ka nang dumagdag pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nang dumagdag pa. Baka dumagdag ka pa eh. May choice tayo. It's either we can add to all that pain or we can remove a little bit of that pain by shalom, by peace. Tayo? Alam niyo ang shalom, merong mas malalim na ibig sabihin ng shalom. Hindi lang peace. Tanong niyo kung ano, ang ibig sabihin ng shalom, bayad na ang utang mo. Yun ang ibig sabihin ng shalom. Kaya kapag yung katabi nyo may utang sa'yo, huwag mong sabihin shalom. Kasi, shalom! Ay, bayad na ang utang ko. Gano'n. Pero kidding aside, yun ang pinaka malalim na ibig sabihin ng shalom. Naalala nyo, nung si Jesus muling nabuhay, di ba, nung unang beses siyang nagpakita sa mga disciples niya, anong unang-unang sinabi niya? Shalom. Ibig niyang sabihin, kayong lahat na nandyan, bayad na ang utang niyo.
bayad na ang atraso nyo. Diba? Nung namatay si Jesus, may atraso yung mga yon. Nagsitakbuhan eh. Yung iba dininay si Jesus. Yung iba natakot, hindi pinagtanggol si Jesus. Ang laki ng atraso nila. Ang laki ng utang nila. Kaya dahil sa takot, ayaw nilang magpakita kay Jesus. Kasi ang laki ng atraso nila. Ang laki ng utang nila. Pero parang mawala yung takot na yon, si Jesus nagpakita. Ang sabi, Shalom. Bayad na ang utang nyo. At dahil bayad na ang utang nyo, wala nang takot, meron ng kapayapaan. There is peace. Right now, baka in your heart, walang kapayapaan, puno ng takot, puno ng pag-aalinlangan. Or baka ngayon, I am speaking to someone na nakakulong pa rin sa addiction, whether addiction sa porn, sa alak, sa iba pang addiction. Or baka yung iba sa inyo, na-stuck pa rin sa past niya, hindi maka-move on. Kasi ang lagi niyang naiisip, naririnig, masama kang tao, masama siyang tao. But today, listen to this. God is speaking straight to your heart. He is telling you, Shalom. Shalom. Bayad na ang utang mo. Kung hanggang ngayon, yung kasalanan mo dati, gumugulo pa rin sa'yo, bumibigat pa rin sa'yo, at dahil doon, hindi ka makagalaw sa buhay, hindi mo ma-unleash yung potential mo, hindi mo ma-achieve yung mga pangarap mo. Today, imagine this, pumasok si Jesus sa buhay mo, telling you, Shalom. Bayad na ang utang mo. Bayad na ang atraso mo. Shalom. And right now, as we worship God today, we thank Him. Bigay mo yung greatest worship mo sa Kanya. Kasi ngayon, sinasabi niya sa'yo, bayad na yung utang mo. Ngayon, sinasabi niya sa'yo, Shalom. He is giving you peace. And right now, as we come to worship, I want you to worship Him like never before with all gratitude, with a grateful heart kasi bayad na. Yung kasalanan mo, bayad na. Ayan o, bayad na. Namatay na siya, binayaran na niya. Mag-move on ka na. Move on. Move on. God is with you. Move on. He loves you so much. Let's worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.